Yan. It's playing again. Okay. So, meron kasi akong nabili na bangs. Siya. Tagal ko na itong nabili, pero gusto ko din siya i-content. Yan, susuklay-suklayan lang natin. Tapos, syempre, lalagyan pa rin natin nito. Ayan o, aloe vera, brilliant to, brilliant. Binibenta ko to. Bibenta ko to siguro mga 150 lang. Pero nasa 300 daw yung selling price nito. So, 150 ko lang ibibenta. Abangan nyo kung saan ko ibibenta. Kasi gagawa pa ako ng aking store. Anyway, hindi yun yung topic natin for today's video. Ang topic for today's video kasi hindi pa ako nakaka-move on sa acquire asset na yan. Kasi nga diba, iniinganyo ko kayo na mag-loan na rin kayo para lahat tayo may utang. I mean kasi diba, nagbabayad tayo ng mga monthly mandates natin, yung mga SSS, Pag-ibig, PhilHealth, diba? So si PhilHealth, medyo malabo na yun na pakinabangan. Pero si PhilHealth kasi, diba, sabi, maging thankful na lang tayo na hindi natin nagagamit yung PhilHealth, nagagamit siya ng ibang mamamayan ng Pilipino. So, yun na yung parang contribution mo sa Pinas. Ngayon ko ayaw mo sa Pinas, lumayas ka, punta ka Japan. No, kasi mag-cashless na sila doon. Bagay ako doon cashless sa kape. Literal na cashless person. Anyway, yun na nga. Gusto ko meron ako nito habang nagchichika ako. Kaya, wait ha. Magantay ka dyan. Ikakabit ko lang tong bangs ko. Ganda na. Buti di talaga ako nagdupit ng buo. Kasi tingnan mo, kung ginupit ko tong bangs na to, edi mukha akong kutsopoy. Shete. Pero maganda naman kahit pa paano, gaganto naman. Tsaka maganda naman ako, ikaber na yan. Anyway, back to topic nga tayo, di ba? Yung sa acquire asset. Sabi ko sa inyo, dapat ano naman kayo may inganyo niyan? Mukha naman abnormal pag nagbe-video. Shete yan. Hindi yung issue ko lang naman to. So, side bangs pala ito eh. Side bangs. Okay. Okay din, maganda naman ako. So, yun. Iniinganyo ko nga kayo na mag housing loan through acquire asset. Kasi nga yung bahay ko, kita mo to? Meron na akong may wallpaper na ako. Ano lang, espalto lang yan eh. Pero hanggang dito lang yan. Hanggang dito lang para mapagpanggap lang tayo ngayon. Hindi pa talaga yung buong bahay meron yan. Pero may iba naman na meron na. Meron ng ganito. So, out of budget pa ako. Kaya hindi ko pa malagyan lahat yan. So, anyway, at least meron na tayong ganito. Kasi nakaraan, espalto lang. Yung umiyak-iyak ako doon sa isang video ko. Napanood niyo na ba yun? Anyway, back na tayo dun sa topic. So, dapat kasi, dahil lang babayad naman tayo ng mga benefits natin sa government, ginagamit natin yan, no? So, dun, through acquire asset ng Pag-ibig Fund, makakabili ka dyan ng property. Pero huwag mo expect na tsambahan na lang talaga na meron pang magandang bahay, yung mapapakinabangan mo pa, yung tungkol pintura lang, papalitan lang yung pinto. Gaya dito kasi yung bahay namin ngayon, yun lang yung naging problema. Walang pintura, tapos yung mga pinto, medyo sira yung mga pinto. So, hindi ko naman sila pinalitan kasi yung kuya ko marunong naman mag-ayos ng pinto. So, pinukpuk-puk lang niya yan. Okay pa naman. So far, 2019 ako dito lumipat, 2020, 21, 22, 23, 24. So, 5 years. 5 years na pala ako dito. 5 years na pala akong laging sinusulatan ni Pag-ibig. Kasi nga, hindi ako nagbabayad on time ng monthly amortization ko. Pero hindi pa ako napapalayas. Hindi kagaya nung mga pag nagre-renta kayo ng bahay, di ba? Pagka 1 month, 2 months, hindi kayo nagbayad, palalayasin na kayo. Dito kayo Pag-ibig. 1 month, 2 months na akong hindi lang 3 months, 4 months yata, ganyan, hindi pa ako nakakabayad. Pero huwag niyo akong tularan kasi resign kasi ako nung resign, kaya yun, lagi akong walang pera na pangbayad. Kaya huwag niyo akong tularan. Anyway, gusto ko lang natularan niyo ako na magkaroon kayo ng
bahay through acquire asset ng housing loan ni Pag-ibig. Kasi nagbabayad kayo sa contribution nyo. Or, kung ayaw nyo mag-housing loan, mag-salary loan na lang kayo kay Pag-ibig. Malaki rin yung nakukuha nun. Ang kailangan lang, meron kang loyalty card. Pag may loyalty card ka na, pila ka sa branch, tapos, sabi mo magsa-salary loan ka, tapos, dala ka lang siguro ng valid ID at saka payslip na may trabaho ka talaga, ganyan. Siyempre may trabaho ka may contribution ka nga, di ba? Di mo na papakinabangan. Pakinabangan mo, girl. So yun, mag-salary loan ka kay Pag-ibig, lalo na kung naka 2 or 3 years na contribution ka na. Malaki-laki na yung maloloan mo kasi last time na loan ko, nasa 20 plus. Oh, di ba? Kumikilang ang mata, mangutang ka na. So, yung content ko pala, iniinganyo ko kayo ng mangutang para mabaon din kayo sa utang kagaya ko. Char, hindi. Joke lang. Maganda naman na may utang ka. Ano lang talaga, nasa pag-manage kung paano mo gagamitin yung mga utang na yun. Kagaya nga, ito, property na to, nahihirapan ako ngayon kasi bata pa ako. Tapos, ano naman, di ba, habang tumatagal yung panahon, lumalaki yung salary natin. Alam mo nyo, nung kinuha ko tong bahay na to, salary ko lang ata nun, nasa 15. Pero ngayon na malaki naman yung salary ko. Hirap na hirap ako. Hindi naman, kasi talaga, nag-i-improve talaga yung salary, di ba? So yun, siguro kailangan ko panoorin yung mga content ni Chinkitan. Yun siguro yung mga kailangan ko maging iponaryo. Iponaryo. Yun yata yun yung kay Chinkitan. So yun, gusto ko lang din mag-content kasi dapat ma-inspire kayo na magkautang din. Hindi, yun na nga. Sa acquire asset kasi, ano kasi yun, di ba ang mga binibili nyo kapag gusto nyo magkaroon ng bahay, pre-selling. Or, ano naman, kung di pre-selling, yung mga clean title sa Facebook, yung square meter. Kung lupa, meron din naman na lupa lang na binibenta si Pag-ibig sa acquire asset. O, di ba, panalo ka na rin doon, lupa lang yun. Tapos, patayuan mo na rin ng bahay. Pero kung gusto mo naman parang mag-invest ka ng parang paupahan, ganyan. Ito nga bahay ko to, 2 years ko itong pinaupahan. 2 years ko itong pinaupahan, tapos, nung hindi ko na siya mahulugan ng monthly amortization ko, tinrahan ko na siya kasi alam ko that time na magkakaroon na ako ng mga supena, mga final demand, ganyan, na hindi kasi ako nagbabayad on time. Kaya dito na ako tumira kasi ma-receive yun ng tenant ko, sabihin nagbabayad naman siya monthly, tapos bakit ganun, may mga letter na dumadating, diba? So yun. Kaya ako na yung tumira para ako yung makareceive ng mga letter. Kasi gusto ko talaga nakakatanggap ako ng mga love letter. Hindi, joke lang. Pero iniyak-iyakan ko yan. Kasi alam niyo, ang hirap talaga ng buhay natin, diba? Pero hindi naman dahil mahirap yung buhay, no, isusuko ka na lang. Marami talagang pagsubok yung dadating. Eh, maganda ako ngayon, diba? Kasi nakapag-ayos-ayos ako. Ganyan, kasi naboboring na ako dito sa bahay, napapagod na ako maging pangit, napapagod na ako maging parang mukhang nanay. Eh, medyo hindi pa rin naman, magandang version na to. So, yun, hindi nagagandahan sa akin. Mas magandang version ko na to sa mga ibang version. Maganda tayong lahat. Kasi anak tayo ng jokes. Kung hindi ka nagagandahan sa akin, wag. Di wag. Eh, basta mag-follow ka, tapos pagka-follow mo, lumayas ka na sa page ko. And or kaya kung nasa YouTube ka, mag-subscribe ka, tapos pag subscribe mo, lumayas ka na. Ganyan. So, yun. Hindi ko kasi alam kung paano ko sisimulan yung chika ko sa acquire asset kasi wala naman nagko-comment sa inyo. Pero, naipakita ko na yun sa vlog ko kahapon ba yun, isang araw. Kasi magbablog lang ako. Hanggat hindi pa ako pwedeng pumasok. Kasi, basta, hindi pa ako pwedeng pumasok. Hanggat hindi pa ako pwede, vlog lang. Yan. Visit kayo sa pagbubuka ko. Tapos, yun. Comment kayo dyan kung paano ko sasagutin yung sa acquire asset. Hindi nyo pa ba gusto mag-loan? Dapat mag-loan na rin kayo para may hugot na rin kayo. May hugot tayong lahat. Anyway, paano ko ba sisimulan si acquire asset? Kasi nga, di ba, napakita ko na kung saan nyo siya makikita. Siguro yung process na lang. Kung paano siya puntahan, ganyan. Ang meron tayo dito sa NCR, yung pinaka, talaga na main office, yung nasa Shaw Boulevard.
yung Pag-ibig Fund doon, housing branch nila, housing loan branch. Basta yun, nandun sa show, i-google niya na lang, o kaya lalagay ko dito, yung JP, ang tagal nun eh. Pero yun, basta, nandun yung sa show, isa lang naman yung, dalawa pala yung Pag-ibig doon. Pero yung main office, yung pupuntahan nyo. Main branch pala, yung main branch yung pupuntahan nyo. So, doon kayo magda-drop ng, medyo mahaba pala yung pila doon. So, maghanda kayo ng mahabang pasensya kasi may katapat na cover court yun. So, sa covered court na yun, nandun lahat ng pila bago ka makapasok sa loob. Kailangan mo pumila muna doon bago ka talaga ma-assist nila kasi sobrang daming tao sa Pag-ibig as in. Kaya nga gusto ko, damihan palalo. Kaya nga, diba, pinipilit kita mag-loan na para lahat kayo nandoon na chat. Ayun, so, kapag ka nandun ka, napipila ka muna sa guard, tapos yung mga guard doon medyo mataray, pero yung nandun sa guard sa taas, ayun yung mga babait. Tsaka, napapakiusapan. Pero yung mga guard dun sa cover court, parang mga laging high blood, ganoon. So, syempre, sobrang daming tao, no? Kaya medyo, na sila, parang pag kinausap mo, galit ka agad, ganoon. Kaya, magbaon ng mahabang pasensya. Tapos, kung meron kang mga yung parang, sa puso, yung parang magagalitin ka, wag ikaw, papunta ka na lang kasi pwede ka naman magbida sa authorization lang, magpapunta ka nung mahaba yung pasensya. Kasi kung ikaw, nako, baka baralin ka ng guardian. Hindi, joke lang. Hindi, pero medyo masusunod yung guard dun sa covered court. Pero pag akyat mo naman dun sa taas, kasi may, yung escalator eh, pag akyat mo dun, mababait na yung guard dun, tapos mababait din yung mga staff dun. Kasi di ba yung mga sa government na nagtatrabaho, parang pinaglihiba sa sama ng loob, di ba? Pero doon, promise, mababait sila. Wala naman talagang lahat ng tanong mo, i-assess ka nila, ganun. Tapos, lalo na nang baguhan kasi ako, wala kasi nagturo sa akin nun eh. Nung nag-acquire asset ako, wala nagturo sa akin, talagang tangang-tanga ako. Tanong ako ng tanong doon sa mismong branch, yun sa tao nila, doon lang ako naniniwala. Hindi ako naniniwala dati sa mga vlog-vlog na to. Pero gusto ko maniwala kayo sa akin. Sheesh! Yun, hindi ako naniniwala. Doon ako mismo nagtatanong. Tapos yung mga nagmamagaling, syempre may mga kailala ka ng magmamagaling dyan. Walang ganyan, scam yan, ganyan. Hindi sila scam, meron talaga acquire asset. Tapos, hindi ka na kailangan, ang mawawala sa'yo, hindi mo na kailangan mag-equity, hindi mo na kailangan mag-reservation, hindi mo na, parang nauna, hindi mo na kailangan mag-reservation, hindi mo na kailangan mag-down payment, hindi mo na kailangan mag-equity, tapos hindi mo na kailangan mag-antay ng matagal para itayo yung bahay. Kasi hindi ka pa mapapakinabangan ng broker and agent totally. Si Pag-ibig na, doon ka direkta ka na kay Pag-ibig, walang makikinabang sa'yo. So, kung feeling mo, dapat ayaw mo nagagamit ka kasi sawang-sawa ka ng magamit. Direct ka na kay Pag-ibig. Tapos, medyo mahirap nga lang kasi syempre, ibibid mo yon. Kung ayaw mo kasi magamit ka, 'di ba? Magdadaan ka sa totoong proseso. So, kahit mag-pre-selling ka, dadaan ka pa rin sa proseso ni Pag-ibig. So, parang hinat mo lang yung part na nagamit ka. Tapos, pagdating kay Pag-ibig, nahanap mo na yung property mo, ibid mo siya ng ang suggest ko is nasa 30 to 50% para manalo ka. Ganun. Pero huwag mo siya ibid ng 5%, 10%, ganyan. Kasi, yung ibid mo, yung yung under nego na, para yun na yung talagang mas mataas yung chance mong manalo doon kasi lahat ng focus ng mga nagbibid, yung nandoon sa public auction pa. Pero yung nandun sa nego, wala na silang pakialam doon. Kaya mas konti mas konti yung crowd doon nakaaway mo sa property. May pagkaaway nga. So yun, mas konti sila doon. Kaya mas maganda doon sa nego, sa under nego property ka magbibid para konti na lang kayo, di na kayo masyadong isolated. Kasi sa public auction nga, sabi ko, sobrang crowded nila doon. Tapos sa pangalawa, madami pa din nagbibid doon. Kaya doon ka na yung sa pinagpilian na. Kasi itong bahay namin ngayon, napagpilian na rin to. Pero maganda pa siya kasi natitirahan pa nga eh. Kasi okay pa naman yung pader, okay pa naman. Ang hindi lang maganda dito dati, yung mga lupa, ang parang tinambak-tambak ganyan. Tapos yung mga pinto, yun yung problema ko dati. Na kasi nag-post eh. May pinlit lang ako ulit.
ini-influensyahan ko nga kayo eh. So, dapat, ano to? Ano ka ba? Open-minded ka ba? Copy tayo. Sheesh. So, yan. Ano eh, nabuburyog na ako dito eh. Lakas ang kausap eh. Hindi pa rin ako pwedeng pumasok. Pag pumasok kasi ako, mamaya, mas lalo ko pang mapatagal dito sa bahay. So, yan. So, vlog na lang tayo. So, ay di, pagpunta mo nga doon, di ba? Sobrang crowded kasi nung public auction at saka yung isang public auction with discount. Doon ka sa nego, kasi ano na yun, napagpilian na yun, tapos mas konti, mas malaki yung chance mo manalo. Tapos, meron yun, 10% na discount. Kaya parang, pag nagpatong ka ng 40 to 50%, parang 30 to 40 lang yung pinatok mo. Kasi may 10% na discount yun once na manalo ka na at na parang na-approve na yung ano mo, 30 years or 20 years, ilang years mo gusto siyang bayaran. Kasi ako gusto ko 30 years kasi mas mababa siya. Mas mababa yung monthly niya. Pero, pwede mo naman siya i-shortcut kung malaki na yung sahod mo. So, feeling ko medyo mayabang ako 5 years from now, times 10 na yung salary ko. Yan, yun yung goal eh. Kasi, 5 years, ngayon, paano ba, 5 years before? Bago paano ba yung 5 years from now? 5 years from below? Pucha, bobo. So, dati kasi, so, nag-times ano naman yung salary ko? Times 3? Times 3 times 4? Mga ganyan. So, ilang years namang nakalipas natin. Medyo matagal. Kasi bobo pa ako noon eh, di ba? So, syempre, nag-i-improve naman tayo eh, di ba? Tapos, kung may utuko pa kayo, mag-follow, mag-subscribe kayo dito sa channel ko, di ba? Naging vlogger pa tayo niyan, di ba? Anyway, yun na nga. So, kapag nag-bid ka na doon, mas konti nga kayo. Tapos, pagdating mo sa taas, dapat ready mo na yung ID mo. Ito tandaan ha, bawat maglo-loan ka, mag-a-apply ka ng mga bidding loan, basta anything na loan, dapat meron kang 2 valid ID at saka meron kang baong payslip. Lagi kang merong proof of income, parang lagi kang ready sa gera. Para, yan yung mindset ko eh, kasi naging pala utang na ako, diba? So, mindset ko, lagi ako may dalang valid ID, kahit saan ako mapunta. Tapos, lagi ako may dalang copy ng payslip ko. Tapos, ang gagawin mo, dapat, na-fill out mo na yung registration form, yung bid to offer, at saka yung instruction to bid, at saka yung detailed mo, bidder, ikaw, yung detail mo, basta, bali 4 yun. Bali 4 yung ipiprint mong papel. Tapos, yung bid to offer, 2. Tapos, yung detailed mo, yung lalagay mo lahat ng details mo. Limutan ko yung form na yun. 2 din yun. Tapos, yung registration form, 1 lang. Instruction to bid, 1 lang din. Tapos, meron envelope na white, envelope na maliit. Ganyan. Yung parang sa mga billing. Yun. Ilalagay mo doon, bali kailangan mo ng 4 nun. Kasi ang ilalagay mo yung bid to offer kasama yung detail mo. 2 kopya yun, di ba? So, 2 envelope na. Tapos, yung 2 envelope pa, lalagay mo naman ng registration form. So, bali 4 yun, magka-attach. So, di ba kailangan stapler kasi tutupin mo yung i-fold, ilalagay mo sa parang Dropbox, ganyan. Tapos, i-open yun. Once, i-open na yung mga nag-bid. So, ganun siya. So, that nakalock kasi yun, nakasecure. Tapos, yun nilalagay mo na siya. Tapos, after noon, mag-aantay ka na kung nanalo ka ba or hindi. Kung nanalo ka nga, titignan mo siya dun sa website. Tapos, makikita mo dun yung pangalan mo. Naku, tuwan-tuwa ako dun, nakita ko yung pangalan ko doon, nanalo ako. Natatalon talaga ako. Tapos, gusto ko na mag-resign. Piling ko mayaman na ako, Char. Hindi, ano na. Uy, pero alam nyo ba, dati kasi na nagbid ako, pag nagbid ka kasi, bibigyan ka ng 30 days, di ba, nanalo ka na, nag-notice of award na. Nagbid ka, let's say, nagbid ka na ngayon, tapos, mga 2 weeks, malalaman mo na yan na nanalo ka, so magkakaroon ka ng notice of award. Tapos, meron kang 30 days
para i-accept yung notice of award mo. After 30 days, hindi mo pa na-accept yung notice of award mo, ibibigay siya dun sa pangalawang bidder na nag-bid din. Kasi hindi lang ikaw yung magbibid sa property. So, sa kanya siya, ibibigay siya doon. Tapos, siya na yung mag-ano nun, siya na yung sasalo kasi ayaw mo naman, parang gano'n. Pero let's say na na-receive mo agad yung notice, kasi inaccept mo siya, inaccept mo siya ngayon, ano ba ngayon? 23. Ngayon, inaccept mo siyang 23. Ngayong 23, meron ka ulit 30 days para makumpleto mo yung yung mga requirements ni Pag-ibig. Tapos 1 to 3 months, yun naman yung approval process ni Pag-ibig for housing loan mo, lalo kung naka-long term ka. So, hindi ko alam yung short term at saka yung cash kasi hindi naman ako nag-short term. Yung short term kasi nila is 12 months lang. Wow, diba? Ang yaman mo nun, 12 months mo lang babayaran. Tapos yung cash, hindi ko rin yung kaya, hindi ko yung afford, wala naman akong pera cash. So ngayon wala pa. Susunod gagawin ko ng vlog kasi baka may pang cash na ako next time. So yun. Tapos, yung na-try ko lang is yung long term, which is 30 days na siya. So, kailangan kasi yung i-approve. So, mayroon siyang mga hihingin sa'yo ng mga COE with compensation, ayan yung mga kailangan dyan. Tapos, yung mga ID, tapos yung contribution mo, yung history mo, yung history ng may tawag doon, nalimutan ko na. Pero lahat ng contribution mo kay Pag-ibig, andun yun. Tapos, yun naman. Tapos, kailangan mo pala magbayad sa kanila. May mga babayaran ka doon na insurance, fire insurance, calamity insurance, pag-process ng mga papel, bayad ng mga stamp. Yan. Kasi may pipirmahan ka ng mga contract, ganyan. Kasi sobrang dami ng pipirmahan mo, siguro mga ganito kapal, makakawit yung kamay mo, pipirmahan mo ng pipirmahan. Kasama yung co-borrower mo, ngayon wala kang co-borrower, ikaw lang. Ang swerte mo, kapag wala kang co-borrower, ibig sabihin, pasok lahat ng range ng income mo dun sa property. Ako kasi may co-borrower ako yung partner ko. Kaya dalawang pangalan namin yung nakalagay doon. Kaya pirma-pirma kami ganun, so medyo makapal yun. Tapos, pag okay na yun, bibigyan ka nila ng Xerox copy ng transfer title. So, yung transfer title na yun, ay naman yung gagamitin mo pang kabit ng kuryente, ilaw ko yun, tubig, and sa village. Proof mo yun na sa'yo yung property, ikaw yung owner. So, homeowner ka nun. Yun yung magiging proof mo, transfer title, tapos yung yung deed of sale, yan, hanapin nila. Tsaka yung authority to move in, and syempre, yung resibo ng mga nagbayad ka na. Kasi, after ko nga nanalo dun, di ba, nagbayad pa ako kay APEC kasi kailangan kong bayaran yung sa mga guard house, mga guard kasi, tapos, yung street light, yung pagkabit ng Meralco, kaya hinanap nila sa akin yung transfer, ano nga yan? Yung transfer, ano yung title? Transfer of title, yan. Nanap nila yun sa akin kasi pinabitan ng Meralco. Tapos, sa tubig, ako naman nag-apply noon, kaya sa akin na nakapangalan yung tubig. Tapos, ito ba hinanap nila sa akin? Gate pass. Yun, gate pass para mapasok ka sa village. Kasi, syempre, pag naglipat ka, di ba, lalagay mo lahat ng mga item mo. So, yun yung naging process ko na makalipat ako dito. Again, hindi ako expert. Gusto ko lang kayo influensyahan na magka-utang din. And maganda naman to kasi may utang kayo. Pero, property siya, investment siya. Mahirapan ka lang ngayon, pero in the future, ma-harvest din ng mga magiging generation mo. Diba? So, kasi ako lumaki ako ng wala kaming bahay, rent lang, ganyan, lipat dito, NPA kami, no permanent address. Kaya, ako, pagka tumira ako sa isang bahay, minsan, hindi ko namamalayan, dinadala ko ulit ng paa ko doon, parang pag sumakay ako ng jeep, doon ako nakarating, pero di na kami nakatira doon, may times na mga ganyan, nalilito pa ako kasi NPA kami. So, yun yung, yun siya. So, yun lang. Sana naman na influensyahan na kitang mag-loan at maganda ba yung banks ko? Ganda mo yung banks ko, di ba? 39 pesos lang yan. Tignan mo may paganto pa. Oh.
O mag-subscribe ka na and yun lamang. Bye-bye!